sa diyang tubago na iyang pangutana, magbagot-pot, maglakaw-lakaw, nga murag way buot. Dili mamina sa tubag, ug di kaangay mo sibat. Dito nagyaw-yaw sa unahan. Ang tawag nga mga tao, pilosopotasyo. Wa ko din manginahanglan og pilosopotasyo. Ang akong gikinahanglan din pilosopohusto. Mangutana kay mangita unsay tinuod ug gusto. Sa dihang mangutana mo kinahanglan magpaila mo sa inyong pangalan. Ako Brad Paul si Juan de la Cruz o sa ko Katoliko mo kini ang akong pangutana. Proceed sa imong pangutana. O samtang gitubag ka ayaw og lakaw, paminawa ang tubag. Kay hatagan ko ikaw og another follow-up question. O kung wala kay pangutana, pwede kang mulingkod diha. Kay ato na po hatagan ng uban. Intitulo na po nato sila. O kuha namin mangutanan, apa kay pangutanan nga napinding, pwede po ka mo balik. Para muuli mo karong gabi una, makatuog mo na eksakto, mabalo ninyo ang paglig-on sa atong pagtuog Katoliko. Palakpakan na itong Ginoo. Monang Brad Joel, ready na ang atong lamisa nga mo entertain sa ilang mga pangutanan. Okay, daghang salamat Brother Paul. Atong taga masipag kapakpak si Brother Paul San Pablo Alima. Okay, aron ani anak ta diri sa pangutana. So ayaw mo Hello, okay. So di ta mauwaw pangutana ha. Kay kining pagpangutana dili ni nagpasabot nga bulok ta. Ang tao nga mangutana nagpasabot nga maalamon ta. Kay gusto ta masayod sa tinuod o insakto. Okay? So di ta mauwaw. Pangutana. Basta di lang ta mangutana kung pila ang presyo sa kupras ron. No? Ora na ayo pangutana. Okay? So atong sugdan diri sa likod. Atong sugdan diri sa likod ni atong mga sister. Okay, atong brother. Mayong gabi bro. Sa atong pangutana paila sa imong nga bro. Dito bro. Di diara? Madyong gabi kanatong tanan. Madyong gabi tre. Ako si Rodrigo Timblaco, ako ang punong alagad din sa PSC San Vicente Ferrer sa Katmon. Bro, nahong pangutana. Sa unang panahon, gitugutan ba di ay ang mga pari ng magninjo, parehan ni Zacarias o di Elizabeth? Tubag. Dito sa Daang Testamento, gitugutan kaniadto ang pari nga magminyo. Kay kini mago pagkapari bro, dunay gitawag nga mga order sa pagkapari. Sumala sa Hebro kapitulo 7 versikulo 11 ug 12, 7, 11 ug 12 mao kining atong mabasa. Ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel, pinasikat sa pagkapari ni Levi. Gitawag na Levitical priesthood. Ug dili sumala sa laray ni Aaron, gitawag ning priest according to the order of Aaron. Ug doon na gitawag giilisan sa maayong pagkapari ang pare sa laray ni Melchizedek. Mao nang gitawag priest according to the order of Melchizedek. Ang katong Old Testament nga priesthood gialaw sila nga magminyo. Mao nang si Zacarias nga banay sa mga Levita, minyo siya. Pero sumala sa bersikulo 12 nag-ingon, kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So doon ay nahitabo nga pag-amindar sa balaod. Si Aaron nga pangulong pare minyo, ang iyang mga anak mga pare usab. Pero sa dihang mipuli ang laing laray sa pagkapare, ang gitawag pagkapare sa laray ni Melchizedek. Kinsa man si Melchizedek? Genesis 14:18, si Melchizedek hari sa Salem og pari usab sa labing halangdon, nagdalag tinapay og bino.
Then kinsa man ang pangulong pari sa laray ni Melkisedek? Hebrew 5:10, si Kristo ang pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Minyo ba si Kristo? Si Kristo mibalik sa langit, wa gyud siya magminyo. Kung sa may giingon sa unang Korinto 11:1, imitate me as I imitate Christ. Sundugan ninyo ako. Ingon na ako nagsundog kang Kristo. Ang pangutana, kung si Kristo ang pangulong pare, wala siya'y asawa. Hisan Pablo ba, pare ba usap? Tubag, Roma 15:16, si San Pablo nag-alagad, ingon nga pare, ngadto sa mga Intel. Si San Pedro, si San Pablo, pare. Ang pangutana, minyo ba San Pablo? Unang Korinto 7:30, sumingon si Apostol Pablo, ang maayo ang pagminyo, apan mas labing maayo ang dili pagminyo, aron nga matahanimo ang imong panahon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa ato pa, ang mga pari sa Bagong Testamento sa lahi ni Melkisedek, pinanguluhan ni Kristo nga ilang modelo, wa gyud magminyo si Kristo. Og tungod ni ana, miingon sa San Pablo, imitate me as I imitate Christ. Iyang gisundog si Kristo, isip muli modelo sa pagkapare, kay si Kristo wa nagminyo, siya usab mialagad sa labing maayong pagpangalagad diha sa pagkadili minyo. O kung sa may pagtulunan sa Ginoo ni ining mga dili magminyo kay mga lagad sila sa Ginoo. Mateo 19:12 unsa may giingon sa atong Ginoo. Miingon si Kristo, ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kon mao kini ang mahitabo tali sa banaw kasawa, maayo pagdili na lang magminyo. Unsa gi-prescribe sa mga tinunan sa Ginoo, mas maayo nga dili magminyo. Kung sa may giingon ni Kristo, miingon sa magminyo mo. Para sa mga tinunan sa mas maayo nga dili magminyo. Unsa may puong sa atong Ginoo? Basaha Brad sa 19:12. 19:12 sa San Mateo Mateo. to nga ako gibasa 11 man to. Ingon din Mati. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay natawo sila ingon nga yunoko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunoko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Dunay lain-laing makatarungan kung nganong ang tao dili mahimong magminyo. Dili sila magminyo kay natao sila nga yunoko. May mga di magminyo kay sila gihimo sa mga tao nga yunoko. Unsa man ang yunoko? Mga lalaking kinapnan. Kay kaniadto ang gingharian dunay rayna. Kanang gwardya sa rayna para ma-assure sa hari nga di hilaptan sa iyang gwardya kanang magbantay ba kanang bodyguard sa ato paron nga panahon. Kanang bodyguard sa rayna kuhaan ng itlog. Dayon kanang mga gwardya, mga bodyguard sa prinsesa mura nag-iro nga himutan. Dili na gyud sila makaminyo. Wa na sila gamit. Ang ilang gamit pagbantay sa importante nga mga personahe sa gingharian. Wala mo upo si Kristo ana. Way mabasa din nga sayop tong ilang gihimo nga nagpakapon sila kung natao silang yunoko. Wa si Kristo magumentaryo. Gihatagan ni Kristo labaw nga emphasize ug mingon si Kristo na ay dili magminyo kay mga lagad sila sa kingharian sa Ginoo. 5:10
5:10. 5:10. Matod ni Kristo na ay di gyud magminyo kay mga lagad diha sa kingharian sa Ginoo. Ug unsa man ang giharian sa Ginoo tubag daw. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron magalagad sa tong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Sa ato pa diha sa kingharian sa mga pare, ang kingharian sa Ginoo dili sila magminyo nganuman makapokus sila sa pagpangalagad sa kingharian sa Dios. Palakpakan nato. Ang pangutana sayop ba ang pagdili minyo? Jeremias Kapitulo 16 versikulo 1 ug 2. Basaha bro. Jeremias 16 1 ug 2. Giingon din Unya mingon pag-usab ang Ginoo kanako. Ayaw pangasawa o panganak dinhi nining nasura kay ang kabataan nga mataw dinhi ug ang ilang mga ginikanan mga matay sa makalilisang nga mga sakit. Si Jeremias ka propeta sumala sa Jeremias 1:6 mingon ang Ginoo, Jeremias, sa taguangkan pa lang sa imong inahan gipili ko na ikaw isip propeta. Unsa may gibalaod sa Ginoo ngadto ka propeta Jeremias sumala sa gibasa. Mingon ang Ginoo, Jeremias, ayaw pangasawa, meaning ayaw pagminyo. Moingon na ubang tinuohan nga kining dili pagminyo iya kuno sayawa kay basahon man tuon ang Timoteo 4 hangtod sa 3. Kung ang pagdili pagminyo iya sayawa ang pangutana kay nagdili man ang Dios sa pagminyo iya yawa na bang Ginoo ato pagdili. So dili magamit nga premise ang unang Timoteo 4:1-3 nga kanang dili magminyo iya na sa yawa nga pagtulunan, reperado na sa mga Gnostic kay sa ila all materials are evil. Kung di sila magminyo ngano man material man, di sila mukaog karne. Sila ang giingnan diha sa unang Timoteo 4:3 kadunay motungha nga magbitbit sa pagturunan sa yawa, nagdili sa pagminyo ug nagdili sa pagkaon og karne, dili na reperado kasimbahan. Kapagpag si Brad sa pangutana. At least na tagaan tag-idea. Okay, lain na po pangutana. Okay, nga si Nanay. Pwede maglingkod ra. Ako magpaila ko ninyo, ako si Regina Kaluyong nga nag-alagad po sa simbahan Katoliko. Doon ako'y pangutana nga doon ay usa nato ka igsuon ba nga dili kauban sa atong pundok nga nag-ingon nga ngano kunong tuuhan man nato ang mga larawan nga kinulit ra og tao. Okay. Tuuhan nato ang larawan. Kanang larawan nga gitugot sa Ginoo. Kay doon naman duha ka klaseng larawan Nanay Regina. Ang unang larawan gitawag prohibited, ang isa permitted. Unsa man ang larawang gibawal? Exodus Kapitulo 20, versikulo 3 ug 5 nag-ingon ang balang kasulatan, Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsang didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga nailawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba nini kay ako ang Ginoo inyong Dios o abughuan nako. so mao na ang larawang gibawal. Unsa na nga larawan? Larawan sa butang sa langit, larawan sa ibabaw sa yuta, ug larawan nga naa sa ilawom sa yuta. Kung imo na siyang simbahon isip Dios, masuko ang Ginoo. Apan ang pangutana mao kini. Kita bang makatoliko nakasupak makita sa gibasa ni bro sa Exodus Kapitulo 20, 3 hangtod sa 5? Naghimo ba kita larawan sa butang sa langit unya atong gisimba isip Dios? Wala sa ato pa kanang giingon sa Bible nga larawang gibawal, wa gyud maghimo ang Katoliko ana. Ang pangutana unsa man ning atong larawan?
kining atong larawan nahasakop ka na sa larawang gitugot. Kay kining uban nga tinuohan ang ilang pagbasag Bible putol-putol. Dili nila ilahos pagbasag. Magbasa sila ng Exodus Kapitulo 20. Dili na mo padayon sa Exodus Kapitulo 25. Delikado ng magbasag Bible nga putputlo ng ibasa. Pareha to na itong amahanay nga to nagpuyo sa bukid sa Lanao. Mingon sa iyang anak nga dong adto dito sa buntok, adto sa merkado, pamalingki dito, niya ay 2,000 adto dito. So si Dodong miadto gikan sa Lanao, miadto dito sa buntok nangumpra. Og namalit siya, nabulag, ginamo, sardinas, imo man nila may sa bukid. Pag ulit niya sa bukid, ang gihimo ni tatay, iyang gipang ukay to gipalit ni Dodong, gipang plastar niya. O iya nakit-an tong putos sa buwan. O sa bukid, wa may lagi television kani adto. Ang putos sa buwan, diaryo di ay mantalaan. So pag human niya plastar, iyan ang gipasa-pasa dito sa iyang bulkin na presko kayong hangin. Pag abot niya sa porsyon, iyang nabasahan. Ang aksido makaayo sa mata. Minto nagluha-luha man iyang mata, minto tiguwag naman sa tatay. Pag hangat niya sa iyang atop, nambay gisok-sok sa atop ng aksido. Pag tagdo dito sa aymo sa kadrap, sa aksido, misinggit si tatay. Nakadungog si Dodong, tayo naon sa mangkatay. Akong gipatuhuan, akong mataw aksido. Perting sakita, naghilak si tatay sa kasakit. Miingon si Dodong, ngano mantay nga nagpato man kasi imong mata sa aksido. Mitubag si tatay, ako mo kong nabasahan din sa Dario nga aksido ko no makaayo sa mata. Miingon si Dodong, asa man tong Dario tay katong basahon sa sumpay ato. Paghatag ni tatay, inaarad diha sa tanawa diha. Pagbasa ni Dodong, ang aksido makaayo sa mata, kuma, may karugtong pa. Naapo man di sumpay. Asa man ang sumpay ini tay. Miadto si Dodong sa basurahan, iyang gikuy-kuy ang basurahan, kay basin nanaghap, natuwa dito ang karugtong. Nakit-an jud ni Dodong ang karugtong. Gisumpay pagbasa, ug maon ni ang nabasa. Ang aksido makaayo sa mata, kuma, kung gusto kang mabuta. Di na buta si tatay. Muna ang problema sa laing tinuuhan. Magpasabasag Biblia, dili tiwason unsay buti pasabot. Mubasa la Exodo Kapitulo 20, di na tiwason sa versikulo 25. Naadiha sa versikulo 25 o 16 nga mayon na gino paghimog larawan sa kirubin. Ibutang ka na sa akong tabernakulo kay taliwa sa duha ka larawan di ako makitagbo kanimo Moses alang sa kabalauran sa Israel. So dunay duha ka klaseng larawan. Larawang gibawal kun ang maong larawan imo nang isipon nga Dios. Pero ang atong malarawan giisip pa nato nga Dios, ang tubag wala. Unsa may giingon sa Catechism on Christian Doctrine, page 107, Catholic does not believe that images may be worshipped. Unsa may hatag sa larawan, simbahon ba? Tubag. Sa usa ka tukon, ug kun ang hipakan og bitin motanaw sa bitin nga bronze, dili siya mamatay. Sa dihang ang mga Israelita nagreklamo sa Dios, ang response sa Ginoo gihatagan sila punishment, nagpada ang Ginoo og mga kubrang pala, gipang pahit ang mga Israelita. Daghan ang nangamatay. Mo nang miingon ang katawhan kang Moses, Moses, pagampo sa Ginoo nga hunungon niya kining maong katalagman. Nagampo si Moses. Unsa may reply sa Ginoo? Mo nang gibasa sa 8. Moises paghimog larawan sa bitin nga tumbaga.
naghimo si Moses nga naman gisugo man sa Ginoo. Kung ang tanang larawan bawal, ang Ginoo ang number 1 nga nakasa. Nga naman nagpabuhat man sa larawan. Larawan pagid sa bitin. Nga ang mutanaw na ito mong larawan sa bitin, bisan siya mapaakan sa malalang halas, dili siya mamatay, kundi mabuhi siya. So ang Dios mitugot nga maghimog larawan. Kung pananglitan ang tanang dili Katoliko na buhi sa panahon ni Moses, dugay raon ka silang napuo. Nga naman, di man sila mutuog larawan, di mamatay gud sila, di man sila motanaw, Katoliko ra gud ang mabuhi. Katoliko mutuo man ta og larawan, palakpakan nato Ginoo. Ang larawan ba makagaba? Ang tubag makagaba. Adto daw mo sa Lunita, kuhain daw ilong si Rizal, di ba automatic gabaan dayon mo? Nga naman, na may pulis nagbantay diha. Priso kwarta, ug miingon si Jesus, kinsa man ang larawan ni ining maong kwarta. Mitubag ang mga tao, larawan ka na sa emperador. Miingon ba si Kristo, tuo-tuo man mong larawan, nga bawal man yung larawan. Nangomentaryo bang Ginoo? Mitugot ka na siya nga bisan ang kwarta butangan og larawan. Na ay mga laing mga tao allergic kayo og larawan, pero ganahan sila ang ilang kwarta doon ay larawan. Nahala kana mga tao nga allergic sa larawan, kolektahan ninyo ang ilang kwarta kay tanggalan nato og larawan kung makapawilit ba sila bugas ug mapuhon. Bisan ang kwarta gitugutan sa Ginoo nga butangan kana og larawan. Mo nang tubag sa pangutanan nay, duha ka klaseng larawan. Larawang gibawal kung ang larawan imo nang ipuli sa Ginoo, imo na sa i-worship as God, bawal na. Pero ang atong mga larawan dili ni bawal nga naman, larawan kining gitugot, mga larawan nga dili kompetensya sa Dios, kundi makatabang nato nga mas makasabot kita o mahiduol kita sa Ginoo. Catechism for Filipino Catholics number 929. Nganong naa may larawan ang simbahan aron makarelate kita sa kinabuhi sa mga santos, aron masuod kita sa Dios. Sa ato pa ang larawan dili kana kompetensya sa Ginoo, kundi makatabang kanimo nga maduol sa kinabuhi sa maong santos nga nangalagad sa Ginoo. Kung sundugon nimo ang ilang kinabuhi, mas maduol ka sa Ginoo sama sa kinabuhi sa mga santos. Palakpakan nato Ginoo. Moingon sila nga nagsimba kuno ta ko na pakapinin na ha. Moingon sila nga nagsimba kuno kita sa larawan. Kay nga naman, muluhod kuno kita atubangan sa larawan. Ang pangutana, ang tanan bang pagluhod pagsimba? Ang tubag dili. Kay ako, nakamata ko, na itong bata pagkutungang gabi ang akong papa nangihi nagluhod atubangan sa Nirola. Kung ang tanang pagluhod pagsimba, o paspot ang akong amahan nagsimba sa Nirola, niatong gamay pa ko, gibunalan ko sa akong amahan, iya kong gipaluhod at tubangan sa haligi. Pero wag yun nako tuuhi na nagsimba ko haligi. So dili tanang pagluhod pagsimba. Unsa maning pagsimba, wag man ni masap sa laing tinuhan. Ang pulong pagsimba kon worship sa English is derived from Greek word proskuneo. Unsa man ang meaning sa proskuneo? Ang iyang root word is kuneo, means to kiss. Paghalok. Para makasabot yun sa meaning sa worship,
atong kuhaon ang root word sa Greek nga kunyo or tokis. Kita ang mga amahan, pwede batang muhalok sa atong anak? Pwede dili. Pwede kayo. Pero asa man nga area sa naong sa atong anak nga pwede nato halokan sila. Pwede sa agtang, pwede po sa aping. Ayaw lang sa liog, kay mura kag sidakula anak. So vice versa, ang anak pwedeng mohalok sa iyang amahan ang ginikanan ngadto sa ilang anak. Either sa agtang o either sa aping. Pero brother, kung mohalok ka sa imong asawa, asa magud ang proper nga pagkis sa asawa? Lips to lips, palakpakan na itong Ginoo. Inubobay yun sa lips, masuya yun yung asawa. Okay, apel niya. Kung sa ibuot natong ipasabot, para makasabot ta sa word nga worship, gidalata mo dito sa original nga lingwahe, which is ang Greek, nga para ragyod na sa imong asawa. Buti pasabot kanang latria nga worship para ragyod na sa Ginoo. Ayaw na ihatag sa dili Ginoo. Kay makasala ikaw og idolatria. Sa ato pa ang atong worship depende kinsay atong gihalaran niini. Palakpakan to. I hope nakasabot mo. Sabot na ko ipasabot. So okay na to na eh. Na kay follow-up question? Nakaidugang ni Munay? Napakaidugang nga pangutana? Wala. Okay. Kaya kung wala na eh, Okay niya. pwede na ka mahigda na matulog. Bukaw lang ka naman. So, brother, Ako si Lito Huwera, le Minister ni Katmon. Ang akong pangutana, ang anak ni Adan, duhara puro laki. Ipatay niya ang iyang manghod. Nahadlok si Kain, dito hinlaya sa lupain ng Eden, sa silangan ng nood. Dito siya nakaagi og babae nga iyang giminyuan. Nagkaanak silang usa. Inok ang pangalan, ang pangutana kung kinsang padihatong inyang asawa. okay. Ang mga anak ni Adan og ni Eva dili kay si Abel nag si Cain, si Seth, si Enos. Sumala sa 5:2 sa Genesis, nakaanak siya daghan nga mga anak. Kung mabasa ta sa version sa PBS, mga anak nga lalaki ug babae. Pero nganong dili sa Genesis ang nakapokus si Abel mag si Cain, nga murag sila rang duha ka anak. Kay dito nakapokus ang isyu ni adtong panagkaribal sa duha ka mag-igsuon diha sa ilang paghalad. But in reality, daghan ang mga anak ni Adan ug ni Eva, babae ug lalaki, wala lang fokuse sa spotlight diha sa balaang kasulatan. Kay ang karakteristik nga gihatag importansya kadtong si Cain ug si Abel nga naghalad sa Ginoo, apan ang halad ni Abel ang gidawat, ang kang Cain wa dawata. Ug tungod ni ato gipatay ni Cain si Abel sa iyang pagsilos, ug ngani miingon ng si Cain nga yatagan siya marka ba nga Lord, pananglitan patyon ko sa mga tao, ug mingon ang Ginoo hatagan ko hugtimaan nga walay tao mo patay nimo. Tato pa na day mga tao, pero wa lang gyud sila hiskote sa balaang kasulatan. Kay dito ra nakapokus why na may budget babae lalaki ganyang mga anak. Naaman. Dito ta sa Hebro, naaman. Babae, lalaki ang ilang mga anak. 5:2 sa Genesis. Sample. After Seth was born, Edom lived another 800 years, producing sons and daughters. So na ay iyang sons and daughters. Meaning, gawas ni adtong gisgutan ng mga personahe,
naa pa sila mga anak nga lalaki o babae. So mao nga ang pinakaduol nga posibilidad og 100% nga katong asawa ni Cain nga nagtuko sila dito usa ka lungsod gikan na dito sa usara ka tinubdan nga anak, meaning iya tong igsuon biological. Pero wa lagi tagaig importansya tong uban nga mana kay dito man naka-focus. Namatay man si Cain, si Adan sa edad o 108. Diyan nakasawa. 930 ang iyang edad sadang siya namatay. Diyan nakasawa pa siya kutro. Sige sa. Adan. Wa man. Wow, nagkaanak naglain kay sa asawa ko kutro. Wala man sa nagkaanak ko iba sa sisipilisan ko. Nag-edad siya og 930, hinisi 55 og namatay siya. Si Iba wahis ko te kanos ana matay. So katong ilang mga anak, mara po to ang sa unang alaw mo gud na mag-unay. Pero sa law of Moses sa Torah, ibawal ng incest kanang pagminyo sa suod sa imo igsuon sa imo igagaw, ibawal na siya sa balaod na ni Moses. Pero sa wapang balaod ni Moses, si Lot gani nahibalo mo sa mga tatay sa anak ni Lot, siya man gihapon. Itugutan ko sa Ginoo kay gamay pa man ang tao, kinahanglan man padaghan ng pasanayon. Ialaw sa Ginoo. So, kontento Brad. Okay. Atong taga masipag kapakpak si Brad siyang pangutana. Okay.